Ngayon nga po ay Pebrero 25, ika-40 taong anibersaryo ng EDSA People Power 1. At pangunahin po sa ating balita, inisa-isa ng prosekusyon ang 8 co-perpetrators o kasabwat umano sa drug war sa ikalawang araw po ng confirmation of charges hearing sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung noong pong Lunes ay 5 lamang ang inilabas, kahapon po'y 8 na ang pinangalanan. Bukod kina dating PNP Chief at ngayon nga po'y Senador Bato de la Rosa, dating Special Assistant to the President at ngayon po'y Senador Bongo, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, dating Davao City Police Chief Vicente Danao, dating NBI Chief Dante Giran. Kabilang na rin po sa mga tinukoy sina dating PNP Chiefs Camilo Cascolan at Oscar Albayalde, pati po si dating PIDEA Chief Isidro La Peña. Tinalakay din po sa confirmation hearing ang Oplan Double Barrel at ang Oplan Tokhang noong pong Duterte administration. Ilang pong kilalang kaso rin sa drug war ang ipinakita, kabilang ang pagkakapatay kay Kian de los Santos. Sabi po ng prosekusyon, ang pagpapatupad raw ng Oplan Tokhang at Oplan High Value Target ay nagbunga sa pagpatay ng maraming individual at personalidad. Sa kabila nito, sinabi po ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman na masaya pa rin daw ang dating Pangulo sa tinatakbo ng naturang pagdinig, pero hindi na siya nagbigay pa ng ilang detalye sa naging pag-uusap nila. Sa kaugnay na balita, sistematiko at organisado. Yan po ang ipinunto ng prosekusyon kaugnay nga po ng Davao Death Squad o DDS na umano'y binuo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa structure ng DDS, pinakamataas daw ang dating Pangulo na siyang nag-uutos at nag-aaproba ng mga pagpatay. Iniuutos naman ito ng kanyang co-perpetrators o kasabwat sa DDS handler hanggang sa umabot ito sa kanilang mga hitman. Nagpresenta rin ang prosekusyon ng mga video at pahayag noon ni Duterte na inamin niyang mayroon ngang Davao Death Squad. Kabilang ng pag-amin noon under oath sa Senate Blue Ribbon Committee. Nang mahalalang Pangulo, ginawa raw nationwide ni Duterte ang operasyon ng Davao Death Squad. Nabanggit din daw doon ni Duterte na siya ang aako ng responsibilidad sa madugong drug war. Sa kabila naman yan, una nang umapila ang abogado ni Duterte ni si Attorney Nicholas Kaufman sa ICC na ibasura ang mga alegasyon dahil walaan niya itong sapat na ebidensya at bunga lamang ng pamumulitika. Hindi po naman daw po pinanood ni Vice President Sara Duterte ang confirmation hearing ng kanyang amang si dating Pangulong Duterte sa ICC. Ayon kay VP Sara, hindi na raw siya umaasa na makakauwi pa ang kanyang ama sa Pilipinas. Gayunman, nagpasalamat pa rin po ang bise sa defense team ng kanyang ama. Hindi na rin daw ho ikinagulat ng bise nang banggitin ng prosekusyon ang mga kaalyadong senador na sina Bongo at De La Rosa bilang mga co-perpetrators o kasabwat sa war on drugs. Kaya naman payo po ng bise sa dalawang senador, kumuha na lang daw ng abogado na marunong sa batas ng ICC para matulungan sila kung sakaling masampahan nga ng kaukulang kaso. Lumantad nga sa isang press con kahapon ang 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines sa kanilang affidavit na iprinisenta ni Attorney Levito Baligod. Nagsilbi raw silang mga tauhan ng dating kongresistang si Zaldico. Sila daw mismo ang nagdadala ng mga mali-maletang pera mula sa projects kickbacks sa mga opisyal katulad daw ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bagay na una na ring isiniwalat ni retired Marine Master Surgeon Orly Gutesa sa pagdinig ng Senado. Nagpakita pa si Baligod ng mga litrato na isinasakay ang mga maleta sa van at eroplano. Pati si dating Senator Antonio Trillanes, dinalhan din daw ng pera panggasta sa investigasyon ng ICC kay dating Pangulong Duterte. Sa kabuuan, umabot daw sa 805 billion pesos ang perang na-deliver sa iba't ibang opisyales ng gobyerno. Pero bukod sa mga litrato, wala nang ibang naipakitang ebidensya ang grupo ni Baligod. Buwelta naman ni Trillanes, puro kasinungalingan ang sinabi ng mga nagpakilalang Marines. Kakasuhan daw niya ang mga ito ng cyber libel. Kinumpirma naman ng Philippine Navy na hindi totoong miyembro ang dalawa sa 18 nagpakilalang dating mga marino. Natanggal din daw ang iba sa hukbo
dahil sa iba't ibang mga kaso. Samantala po naman, pag-aaralan daw ho naman ni Pangulong Marcos Jr. ang panawagang ibalik nga sa pagiging regular na holiday ang paggunita sa EDSA People Power Revolution na ginugunita. Opo, ngayong araw po sa kanyang ika-40 taong anibersaryo. Sagot yan ng palasyo, kaugnay pa rin po ng panukalang inihain para nga ito ay maging isa na pong regular na holiday. Isinusulong din po yan ngayon ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Pagkilala daw po ito sa kabayanihan at mga sinapit na mga Pilipino sa ilalim po ng diktaturyang Marcos. Sa gina po ng anilay talamak na disinformation at historical revisionism, matandaan pong ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. noong 2023 na gawing Special Working Day ang EDSA Revolution Anniversary. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!